Na lahat po ng pagsisinungaling ay gagawin ng mga alipores ni Bongbong Marcos diyan sa Kongreso. Bakit ikanyo? Aba atat na atat. Yun ang isa sa mga katakdog niya diyan sa Kongreso, itong si Congressman Suarez. Ano? Mga 2 days ago, sinabi niya na sumapi na daw yung ilang miyembro ng Liberal Party diyan sa supermajority ng Kongreso para po mapanatili sa kanyang posisyon itong si Speaker Tambaloslos. Pero ano nangyari? Parang desperate move ang ginagawa nila, mga kaibigan, no? Pati mga nagbabalita kinukuryente nila, mga kaibigan, ano? Abay, alam nyo bang sinabi nitong si Suarez na 4 sa 6 na miyembro ng Liberal Party sa Kamara ay sumanib diyan sa supermajority at sumusuporta sa liderato ni Speaker Tambaloslos Romualdez. Pero mariing itinanggi ng pamunuan, mga kaibigan, ng Liberal Party o ng LP ang ulat na formal na silang sumapi sa tinatawag po nilang supermajority ng Kamara de Representantes. Oh, ito yung binabanggit ko sa inyo, itong si Suarez, sila yung mahilig magpa-press con Si Suarez, itong si Asidre, itong si Adjong, yun hong si Ortega ng La Union, maging yung si Kong Gun ba yun? Yung waswit ni Aiko Melendez dyan sa Zambales. Sila ho yung mahilig na magpapreskon sa Kamara at nagbibigay sila ng kung ano-anong update dyan po sa impeachment trial ni BP Sara na hindi natin malaman, malamang sa malamang, malulusaw na ho ng tuluyan, mga kaibigan, dahil maraming hadlang dyan, lalong-lalo na ang konstitusyon ng ating bansa na inilahad ng mga abogado de Batingao, mga eksperyensadong abogado, mga kaibigan. Ano ho? Kasunod ito ng pahayag ni Speaker o House Deputy Speaker pala ito Itong si J.J. Suarez na 4 na miyembro ng LP ang umanib na umano sa supermajority ng 20th Congress at isa sa formal nila ito sa darating na Hulyo. Abay, alam nyo bang ikinabigla, ikinagulat, ikinagitna, ikinagulantang ni LP Executive Vice President, ito po yung pamunuan mismo ng Liberal Party, yung kanilang Executive Vice President na si Erin Tanyada, ang naturang ulat na sumapi sa supermajority ang 4 nilang miyembro. Dahil sa mga sandaling ito, ayon kay Ginoong Tanyada, ay hindi pa nila napapagdesisyonan ang pagsali sa mayorya. Inunahan sila ni Suarez, mga taong mga atat na atakdog ng administrasyon dahil sa Kongreso. Kumbaga para bang sigurado sila na magtatagumpay sila dyan sa impeachment, mga kaibigan. Nung isang linggo, kung sino-sino naman yung kanilang inilabas na mga personalidad na nakinabang dyan sa may intelligence fund ng office daw ng Vice President na si VP Sara Duterte. Kilala niyo naman siguro kung sino yung mga pinalabas na pangalan, Yung artistang si Marian Rivera. At yung isa ay yung nominee ng Akbayan Party List na si Atty. Sel Jokno. Kaya nagpatulong sila dyan sa PSA para malaman kung ang pagkatao ng mga ito ay tunay o gumagamit lamang ng aliases. Pero hindi ho nila nalalaman na malamang ay yan ang alas nitong si BP Sara pagdating ho ng impeachment trial, dahil kapag ikaw ay nasa intelligence community, inuulit natin, mga kaibigan, allowed ho, mga kaibigan, excuse me, pinapayagan ho ang paggamit ng ibang pangalan o aliases kapag ikaw ay nandyan po sa intelligence community. So, mahilig sila magpalabas ng kung ano-anong pangalan, pero
hindi naman sinasagot nitong si VP Sara dahil alam niya na baka iyan ang kanyang magiging isa sa mga alas pagdating ho ng impeachment trial, mga kaibigan. Sinabi nitong si Suarez ay malinaw daw sa kanilang discussion last week na sasapi yung mga LP, mga kaibigan. Pero ayan nga, mariing itinanggi nitong si Ginoong Tanyada sa isang programa. Hinihintay din umanon niya at ng pamunuan ng Liberal Party at ng Senator-elect na si Kiko Pangilinan mula dyan sa bansang Amerika bago magsabi o magdesisyon sa naturang issue. Parang desperate move yung ginagawa nila, no? Parang pinalalabas nila na nasa kanila ang lahat ng alas, lahat ng miyembro ng ibang mga partido dyan sa Kamara sasapi sa kanila, mga kaibigan. At mariin nga pong itinanggi ito ng pamunuan mismo ng Liberal Party. Sa kabilang dako, mga kaibigan, dito pa rin sa impeachment, alam niyo bang ang Liberal Party stalwart, seasoned politician, dating Senate President, mga kaibigan, at naging senador ng maraming beses. Itong si dating Senate President, dating Justice Secretary, dating senador na si Senator Franklin Drilon, stalwart ho ito ng Liberal Party, mga kaibigan. Naniniwala si dating Senador Franklin Drilon na hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Kita nyo, seasoned politician ito. Naranasan niya yung impeachment kay dating Pangulong Erap Estrada, naranasan niya yung impeachment kay dating Chief Justice Renato Corona. Siya nang nagsasabi, mga kaibigan, yung kay Drilon, kulang ang boto sa Senado para ma-convict itong si VP Duterte. At malinaw, natutol si Pangulong Bongbong Marcos sa naturang proseso, although maraming hindi naniniwala. Natutol si BBM dito dahil hindi naman niya ginawa yung kanyang tungkulin para mapigilan ng naturang impeachment kung talagang sincero siya na ayaw niya sa impeachment, mga kaibigan. Ang sabi nitong si former Senate President Drilon, mark my word, kumbaga sa termino ni Senador Bato, itagalan nyo sa bato. There will be no trial in my assessment. Sa kanyang pakiwari daw, mga kaibigan, wala hong mangyayaring trial, impeachment trial dyan sa Senado. O tama na yung impeachment complaint ay nariyan kanya. Pero yung trial, sa kanyang pakiwari, sa kanyang assessment, ay hindi mangyayari, mga kaibigan. Iginiit, binigyang diin, at nilinaw ni Drilon na posibleng questionin ng legal team ni VP Sara ang jurisdiksyon ng ika-20 Kongreso o yung 20th Congress. Ito po yung papasok na Congress, mga kaibigan, dahil yung kasalukuyang Kongreso ngayon, yan po yung 19th Congress kung saan marami yung mga natalo, maraming hindi nakabalik sa kanilang mga posisyon. Iginit ni Drilon na posibleng questionin ng legal team ni Duterte ang jurisdiction ng 20th Congress sa isang impeachment complaint na isinampa noon po namang ika-19 na Kongreso o ng 19th Congress. Tinukoy dito ni Drilon, mga kaibigan, yung naging pahayag ni Marcos Jr. na tutol siya sa impeachment laban kay Duterte, pero pinagdududahan nga po ng marami at iminungkahing maapektuhan nito ang paninindigan ng mga senador na kaalyado ng Pangulo.
mga kaibigan. Iginiit pa ng dating Senate President, ito po yung exact words niya mga kaibigan, no? The President, being the political leader, would have much of an influence of the impeachment proceedings. It fits his agenda. Yun ang sabi ni Drilon mga kaibigan. At inugtong nga lang po natin dito mga kaibigan na ayon po naman sa isang Pulse Asia survey, hindi bababa sa 50% ng mga Pilipino ang tutol sa impeachment ni Duterte, mga kaibigan, regardless sa mga merits o merito ng impeachment complaint, sinusuportahan daw ni BBM kung ano yung popular. Siyempre, popular na mas marami yung ayaw sa impeachment, mga kaibigan, kaya doon sa susuporta. Sinasakyan ni BBM ngayon yung issue na yan, mga kaibigan. Although, ang dami niyang pagkakataon po dapat noon pa dapat siya kumilos. Ngayon, sinasakyan na lamang niya ito, pero hindi ako naniniwala dahil ngingisi-ngisi siya, tatawa-tawa siya, mga kaibigan. So, ayon kay Drilon, ang good excuse ni BBM daw ay to come out with a ruling that there is no jurisdiction. Na ang ibig sabihin nito, yung kaso ay hindi lilitisin. Magugunitan nyo mga kaibigan, noong ilang araw pa lamang binanggit ko sa inyo yung pareho pong paninindigan ng abogado de Batingaw, eksperyensado, pati kang election lawyer, itong si Attorney Romulo Macalintal, na yung mga proceedings ng 19th Congress, automatic ho na patay na yun kapag pasok ng 20th Congress, mga kaibigan. Hindi po pwedeng i-carry over kung ano man yung mga nangyari ng 19th Congress sa 20th Congress, at kung igigiit po nila yung impeachment trial na yan sa 20th Congress, magsisimula sila ng parang start from the beginning to zero. Ganun ang gagawin ho nila dapat. Ang tanong, kung magawa ho nila yan mga kaibigan, inimpeach po nila si VP Sara ng February 5 ng 2025. At kung magkakaroon muli ng impeachment complaint ng 2025, let's say June or July, hindi ho pinapayagan sa konstitusyon yan Dahil ang isang impeachable official ng pamahalaan katulad ng Pangulo, Vice President, Senate President o Chief Justice ng Supreme Court, etc., isang beses lamang na ma-impeach sa loob ng isang taon. Hindi na po pinapayagan yan ng ikalawang beses pa. So yun yung mga hadlang mga kaibigan, mga batikang abogado, politiko itong nagsasalita. So sinong paniniwalaan natin? Si Chis Escudero na nagpapakitang gilas para ma-retain niya yung kanyang Senate presidency? Ang dami yung maaaring mangyari dyan mga kaibigan. Si Manang Aimee, nililigawan mga kaibigan na maging Senate President. Tito Soto, lumulutang din. Nasaan si Cheese? Kabang-abang ang mga susunod na mga pangyayari. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, mga kaibigan, sa ating palatuntunan pong kape at balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang, masayang-masaya na tayo. Mula po dito sa lungsod ng London, bansang Inglaterra, ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks.